Magiging mas madugo pa ang kampanya kontra droga na itinuturing ng national security threat ni Pangulong Duterte. Mulat sa SAPUL, suportado ng Commission on Human Rights na dapat supilin ang problema sa droga pero hindi daw dapat nakokompromiso ang due process. Sa operasyon yan sa Bacoor, Cavite, 8 ang timbog kabilang si Arnel Escobar umano'y pinakamalaking tulak sa Molino 3. May nasamsam ng mga droga at may nakita pang Biblia. Para lang siyang normal na papunta ng Bible study o kaya magsasamba. Kaya sino bang mag-akala na ang hawak niyang Biblia, yun pala ang sa loob doon ay nandun yung shabu. Ang runner lang din po ako, sir, doon. Go! 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 Wala tatakbo! Wala tatakbo! Sa Binangonan, Rizal, 18 naman ang nadakip sa magkakahiwalay na operasyon. May nahuli rin sa Bagbag, Quezon City. Ang sabi kahapon ni Pangulong Duterte, this drug problem is a national security threat, meaning to say it can destroy the Philippines. And the orders are destroy the enemy. I'm not ordering the armed forces or the police just to do a punitive police action or operation. That is not war. A war can take many forms. You just read the wars in the news, in the history books. Sir, is it going to be bloodier? I think so. Sa Antipolo City lamang may 2 drug suspect na namatay matapos daw manlaban sa mga operatiba. Sabi ng presidential spokesperson, ang pagturing ng Pangulo sa drug problem bilang national security threat ay pagsasalarawan nito sa lala ng problema. Ibig sabihin, pwedeng gamitin ng Pangulo ang kapangyarihan niya para sawatain ito. Sa ilalim ng konstitusyon, pwedeng ipatawag ng Pangulo ang armed forces, isuspend ang privilege ng writ of habeas corpus o magdeklara ng martial law. Pero ayon kay Panelo, he will not because he has still many measures that he can do to quell the present threat on the drug industry. Sa kampanya noon, nangako si Duterte susugpuin niya ang problema sa droga ng hanggang 6 na buwan pero Well, I did not realize how severe and how serious the problem of drug menace in this republic until I became president. Even if I wanted to, I cannot kill them all. sa datos mula mismo sa gobyerno, mahigit 117,000 na ang mga isinagawang operasyon kontra droga mula July 2016 hanggang nitong Disyembre. Mahigit 5,100 ang nasawi rito, mahigit 167,000 naman ang naaaresto. Would you say, sir, that the drug war had been effective? I think so, yes, because given the fact that this has not been stopped by previous administration, and it is only now that there is a relentless war against drugs. Para kay Vice President Leni Robredo, hindi karahasan ang solusyon sa problema sa droga. Ang daming buhay yung binuwis. Hindi naman natin na-resolve yung problema sa droga. Ang dami ngayon pumapasok na droga from international cartels. Bakit hindi yun yung pagtuunan natin ng pansin? Hindi yung pinapatulan natin yung mga maliliit. Na yung mga maliliit na mga gumagamit. Isa nga sa mga di umano'y big fish si Peter Lim noong Agosto pa pinapaaresto ng korte para sa kaso kaugnay ng illegal drug trading pero patuloy na natatakasan ang batas. The network and the money laundering of Peter Lim is very much alive. Kasi kukulong ko siya ng 200 years. Di ako sa kanya magpakulong, mag-suicide na lang siya.